Masaklap na katotohanan guys, after 3 days ng kapatid ni tatay na namatay na babae. So ang tatay ko na-admit na naman sa hospital. The day after natapos yung burol ng kapatid niya at yung lamay na 3 araw. So ako, mag-isa lang akong natutulog dito sa baba. Yung mga kapatid ni nanay nandoon sa second floor at ang pamangkin niyang mag-asawa, yung magulang ni Indomie. Yan lang yung mga TV ang kasama ko. O, diba? Ang lungkot ng bahay guys, as in. Pag wala yung bunganga ni nanay, para kung timang dito. Wala, as in. No? Ayan ang kwarto ni nanay, bakante yan, ilang araw na. See? Ganito dito kalungkot pag wala yung dada ni nanay, wala yung tawag ni nanay. Sa cellphone na lang kami nag-uusap. So baka makauwi yung tatay ko today, hindi pa sure kung ano yung sabihin ng doktor. Kasi sa mga di nakakaalam guys, ang amo ko is nilagyan ng baterya yung heart niya kasi mahina yung pitik ng heart niya. So ngayon, the reason why na-admit yung tatay ko kasi yung wire po nung baterya like that is natanggal yung wire pagkakakabit doon sa puso ng tatay ko at doon sa battery. So kinailangang ibalik ang process like nung inoperahan siya para bumalik yung heartbeat niyang malakas kasi nga mahina yung kapit ng puso ng amo ko. Oh, di ba? So yan po yung sakit ng amo ko, bukod sa mahina yung heartbeat niya, diabetic pa siya, high blood pa siya, may sakit pa siya sa dugo. So complicated na po yung amo ko, pero since yun nga kasama niya lagi yung Panginoon or ang ating Almighty in heaven, so kaya still lumalaban pa rin siya kahit na mahirap yung sitwasyon. So ewan ko, hindi ko rin mag-gets minsan eh. So walang katao-tao guys. Kasi may mga tao sa taas, sa second floor, kapatid ni nanay, yung alaga kong binata at yung pamangkin nila nanay at mag-asawa. Kaso nga lang, bumababa lang yun sila guys pag kumakain, tapos tambay kaunti dito sa sala. The rest is history. Pag umakyat na sila, wala lang, ako na mag-isa sa baba. So ngayon, since walang tatay ko at ang nanay ko, hindi ako nagluluto ng maaga. Lonely ng bahay. So yan lang, yung TV lang kasama ko. Mo, diba? So ganyan yan 24 hours. Quran. Pag gumising na yung bata, yung apo nila nanay, anak ng pamangkin niya, anak ng kuya nila, pinakakuya nila nanay, yun, nag-YouTube siya ng mga cartoons character. Wala talaga. Literal na mag-isa lang ako dito sa first floor. Din ito pang malala guys, nung napasinti yung tatay ko, na-admit yung tatay ko, 48 hours nang yung tiyan ko masakit, nagtatatai ako. So hindi ako okay ngayon. Pero syempre, kailangan pa rin nating magkikikilos. Masakit ang tiyan ko, nagtatai ako. Na ewan, wala na akong ganang kumain. Kahapon, last time nakain ko, anong oras pa, until now. Hapon na dito, hindi pa rin ako kumakain. O talaga kung ganang kumain. Panay ako CR. Wala naman akong ibang kinain na food. Na alam mo yun, yung dahilan ng bakit ako nagtatae. Siguro, dala ng change weather na rin siguro dito sa Saudi Arabia. So, yan yung pwesto ni nanay guys. Namimiss ko yung amo ko, yung talaka namin ng amo ko, sigawan namin. Kasi the day after nung tapos yung 3 araw na ano dito guys, yung pagkamatay ng kapatid ni tatay, then kinagabihan, na-admit na naman ang tatay ko. So dito so far, sunod-sunod yung mga problema. Pero alhamdulillah still
Laban Japan pa rin. Pati nga yung hadiah ko guys, sa totoo lang nakalimutan. Oh. So si Balo lang yung nagbigay sa akin ng hadiah. Binili ko pa ng KFC. Kaya napurdo yung lola nyo. So supposed to be, maniningil ako kay tatay. Na-admit si tatay. Wala tayong magawa. Yun pa naman yung pagkamatay ng kapatid niya. Yun mismo yung saktong Eid. Hindi pa nga tapos mag-prayer nun eh. So ito yung sitwasyon dito sa bahay ngayon. Nagluluto ako. Ganitong oras na hindi ako maaga nagluluto kasi walang nag-aaga kumain dito sa mga kapitbahay ko sa taas. So ang lahat ng tao dito guys, maliban sa dalawang alaga kong binata, most of the time hindi sila kumakain dito sa bahay. Puro kapatid yan ni nanay, pamangkin niya. Kapatid ni nanay na isang Balo, namatay na rin ng asawa. Kapatid ni nanay na lalaki, natirang nag-iisang lalaki, si Baba Abdullah. Tapos may asawa, dito rin nakatira, si tatay rin ang bumubuhay. So ang sitwasyon ko at ang sitwasyon ng amo kong lalaki is almost the same. Siya yung gabuhay sa lahat ng pamilya ni nanay. Sa sobrang bait ng amo kong lalaki, siya yung bumubuhay guys. Saklap, di ba? So yun yung realidad ng buhay. Ganun pa man, wala kang marinig sa tatay ko. Pero minsan talaga, pag nagsalita yan, alam niyo ba, naiiyak yung amo kong babae kasi siyempre, hindi niya ginabuhay yung mga kapatid niya eh. Tapos, ang lahat ng dito, dinala ni nanay yung lahat ng kapatid niya galing Iraq. So, mga amo ko po is Iraqi. So, naging citizen na po dito si nanay. Originally, is Iraq talaga yan. Mga kapatid ni nanay, pamangkin niya nandito. Iraqi po yan. Mga hindi nakakaalam.